Ang paglalarawan ay isang anyo o paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan o palapalagay. Maaaring tungkol sa tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ginagamitan ito ng makulay, mahuhugis at maaanyo at ibang mapapandamang naaamoy, nalalasahan, naririnig, pananalita. Sinasabi dito na tuwing tayo ay naglalarawan o sa salitang Ingles ay nagde-describe, maraming paraan upang ito'y gawin. Pwedeng gumamit tayo ng iba't ibang kulay, hugis, at minsan pa'y hinuhulma natin ang anyo nito. At maaaring sabihin din sa pamamaraan ng mapandamang pananalita tulad ng amoy, lasa o tunog, buhay at kulay sa isang salaysay. Pagbibigay ng katangian ayon sa iba't ibang pandama. Ang paglalarawan din ay isang paraan ng pagbibigay buhay at kulay sa isang salaysay. Napapansin natin na tuwing tayo ay gumagawa ng isang sanaysay o essay, madalas nating ilarawan ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsasabi ng kulay upang mas maipalagay ito sa imahinasyon ng mangbabasa. Gayon din sa pandama, sinasabi natin kung ang mga bagay sa salaysay ay makinis, magaspang at kung ano-ano pa. Pagpapahayag na ginagamit ang mga pandama upang sa pamamagitan ng mga salita, kataga at pangungusap ay gumaganap sa katangian ng isang bagay, tao, tanawin, mga pangyayari at iba pa, ayon kay Lilia Antonio 20,004. Mas maiintindihan ng ating mambabasa kung malinaw at direkta ang ating paglalarawan sa mga bagay, tao, tanawin at pangyayari na ating sinusulat sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pandama. Sinasabi dito na malimit gamitin ang paglalarawan na tumutukoy sa konkreto o abstract na bagay upang mabigyang hugis o anyo ang mga nasa salaysay. Dahil minsan ay imbis mas malinaw sa mga tagapakinig o mambabasa, minsan ay nasusobrahan tayo sa paglalarawan at doon hindi na nagiging malinaw ito at mas nakakapagpagulo sa isip o imahinasyon. Mga estratehiya sa paglalarawan ayon kay Dr. Lilia Antonia 20,007. Una, mga pagsasanay sa pagpapayaman ng bokabularyo. Pangalawa, paglalarawan ng isang tao o lugar na may makulay o makasaysayang kaugnayan sa iyong buhay. Pangatlo, pag-isip sa isang bulaklak, hayop o halaman na palagay mo ay maihahalin tulad mo sa iyong sarili. Pang-apat, mga pangkatang gawain, pagguhit o pagkolekta ng mga larawan sa magazine. Sa masining na paglalarawan, ito ay pagbibigay ng impormasyong higit sa likas lamang na katangian ng nilalarawan. Ang personal na pagtingin o saloobin ng naglalarawan ay minsan ginagamit upang higit na maging makulay ang pagpapahayag at malapit sa bumabasa o nakikinig ang paksa. Ginagamit ang masining na paglalarawan sa panitikan, gaya ng tula, nobela at maikling kwento. Lagi itong ginagamit ng may layunin. Ito ay isang paglalarawan nang hindi mo nakikita ng direkta ang iyong inilalarawan. Ngunit, ito ay paglalarawan na kaakit-akit. Kung ang isang bagay ay walang kulay o buhay, ikaw ang magbibigay ng buhay at kulay dito, upang mapukaw at mahuli mo ang atensyon ng iyong tagapakinig o mambabasa. Teknikal na paglalarawan. Ito ay isang paglalarawan na detalyado at akma. Ginagamitan ng ilustrasyon upang mas madali na maunawaan at maiparating sa iyong mambabasa o tagapakinig ang iyong nilalarawan. Ito ay maaaring maikli lamang, ngunit nakatuon, madaling maintindihan at nakatuon sa iyong mambabasa. Mga pamamaraan. Progresibong paglalarawan. Ito ang karaniwang paglalarawan, iba't ibang estilo ang pagkakasunod-sunod ng detalye sa nasabing paglalarawang ito tulad ng pangkalahatang impresyon,
mas partikular na mga detalye, kalahatang katangian ng bagay, at ang konklusyong na siyang dagdag ng paliwanag sa pangkalatang impresyon. Ang paglalarawan ay isang uri ng diskurso na ang layunin ay maipakita sa imahinasyon at isip ng mambabasa o tagapakinig ang anyo, katangian, kalagayan ng tao, bagay, hayop, at pangyayari. Layo ng diskursong ito ang maipakita ang nasa larawang diwa na naglalarawan. Layunin din itong makapagbigay ng impormasyon at para makapanggising ng damdamin. Importante ang paggamit ng wika sa paglalarawan dahil upang lubos na maunawaan ang iyong gusto ipahiatid gamit ang paglalarawan, ang pagiging organisado ng paglalarawan, ang mga ginagamit na detalye, ang pananaw o ang punto de vista, ang naiiwang impresyon o kakintahan. Pangalawa, piktoryal o grapikong paglalarawan. Ang paggamit ng mga larawan o iba't ibang uri ng graphs, katulad na lang ng pie graph, bar graph, line graph, at iba pa sa paglalarawan. Pangatlo, sa pagpapares at pag-iiba-iba. Sa pamamaraang ito, mayroong pagtatanging nagaganap na ikinaiiba ng isang uri sa isang pang-uri. Pang-apat, masining na paglalarawan. Naglalayong pukawin ang guni-guni at damdamin ng mangbabasa. Gumagamit ito ng mga salitang nagpapaganda rito gaya ng mga tayutay at iba pang mga salitang patalinhaga. Panglima, siyentipiko o teknikal na paglalarawan. Pangunahing layunin ng siyensya ang mailarawan ng akma ang anumang dapat at kailangang malaman tungkol sa mundo at kalawakan. Hakbang sa paglalarawan. Pangangalap o pagkuha ng mga datos. Naisasagawa ang hakbang ito sa pamamagitan ng mga sumusunod: pandama, paningin, panlasa, pangamoy, pandinig, at pansalat. Letrang B. Isang medium, litrato, pinta, eskultura, pelikula, awitin, sayaw, at iba pa. Sa letrang C. Imahinasyon o isipang mapanlikha. Isa sa aspeto ng paglalarawan o deskriptibo ay ang pangangalap o pagkuha ng mga datos. Isinasagawa ang hakbangin na ito sa pamamagitan ng pandama, isang medium at imahinasyon. Kapag sinabing pandama, ito ay tumutukoy sa ating paningin, panlasa, pangamoy, pandinig, at pansalat. Ang mga hakbangin na ito ay lagi nating ginagawa kung ano man ang mga pinapangalap natin ng mga datos ayon sa ating nais makuha. Kapag sinabi namang isang medium, ito ay ang pagkuha ng mga litrato, pagpipinta. Makakapangalap din tayo ng mga datos sa pamamagitan ng mga pelikula, awitin at sayaw. At ang huli ay imahinasyon. Kapag sinabing imahinasyon, ito ay makapangyarihang bahagi ng ating isip kung saan nalilikha ang sining, imbensyon, disenyo, at marami pang iba. Malaya at makapangyarihan ang ating imahinasyon, at higit sa lahat, mayaman ito sa ideya. Pagbuo ng isang pangkalahatang impresyon. Maganda ba? Pangit? Nakakatakot? O nakakatuwa o karaniwan? Halimbawa, ang magkakagulong grupo ng mga tao sa midnight sale sa SM na nagpapaalala sa itsura ng mga langgam na nagbulabog sa kanilang taguan. Ito ay pagbibigay ng paglalarawan sa pamamagitan ng sariling pananaw, opinyon, o saloobin ng isang tao. Ang layunin nito ay ang iparating ang katangian ng isang tao, bagay, hayop, pangyayari o sa isang lugar. Ang pagkilala sa katangian ng mga ito ay nakatutulong upang mas matandaan ang mga ito. Pagpili sa isang disenyo o plano o balangkas para paglalahad ng mga detalye ng paglalarawan. Ito ay maaaring ayon sa pagkakasunod-sunod,
heograpiya, kahalagahan, laki, layo sa tumitingin. Ito ay naglalarawan ng konkretong detalye. Halimbawa na lamang dito ay ang paglalarawan na madaling matandaan o mabigyan ng bisyual na imahe. Ito ay labis na nakakatulong upang mas maintindihan ang isang pagsulat ng burador ng paglalarawan. Ang mga dapat isaalang-alang. Maingat sa pagpili ng paksa. Pamilyar may kaugnay sa sariling karanasan. Pagpili ng mga detalye na sumusuporta at nagbibigay diin sa kabuuang impresyong gusto ilarawan. Pagpili ng pansariling pananaw, tumutukoy sa perspektibo o pagtingin ng isang tao sa kanyang inilalarawan. Pagbuo ng pangunahing larawan o impresyon kakanyahang ikinaiiba. Ang pagsusulat ng burador ng paglalarawan ay may layuning masining na nilalarawan ang larawang ipinapakita ng guro. Nabibigyang kahulugan ang paglalarawan maging ang mga uri nito. Karaniwang paglalarawan, nagbibigay lamang ng impormasyon sa inilalarawan. Hindi ito naglalaman ng saloobin at ideya ng paglalarawan. Ibinibigay lamang nito ang karaniwang anyo ng inilalarawan ayon sa pangmalas na pangkalahatan. Halimbawa, si Kapitan Tiago, siya'y pandak, maputi-puti, bilog ang katawan at pagmumukha dahil sa katabaan. Mga salik at elemento ng paglalarawan. Una, paggamit ng wika. Pangalawa, ang pagiging pag-organisado. Pangatlo, ang mga ginagamit na detalye. Pang-apat, ang pananaw o pagpunto de vista. Panglima, ang naiiwang impresyon o kakintahan. Mga uri ng paglalarawan, karaniwan o konkretong paglalarawan. Layunin nito ang magbigay ng kaalaman hinggil sa isang bagay ayon sa pangkalahatang pangmalas ng manunulat. Sa pamamagitan ng tiyak na salitang naglalarawan, na ipapakita ang pisikal o konkretong katangian. Higit na binibigyan diin sa paglalarawang ito kung ano ang nakikita at hindi ang nilalaman ng damdamin o kuro-kuro ng manunulat. Masining o abstraktong paglalarawan. Naglalayong pukawin ang guni-guni at damdamin ng mambabasa. Higit na nabibigyang diin dito, hindi ang tiyak na larawan nakikita kundi ang makulay na larawang nililikha ng imahinasyon. Gumagamit ito ng mga salitang nagpapaganda rito gaya ng mga tayutay at iba pang mga salitang talinhaga. Teknikal na paglalarawan. Pangunahing layunin ng siyensya ang mailarawan ng akma ang anumang dapat at kailangang malaman tungkol sa mundo at kalawakan. Kalimitang gumagamit ang manunulat ng mga ilustrasyong teknikal na sulatin upang makita ng mambabasa ang larawan o hitsura ng inilalarawan. Prinsipyo sa pagsulat na paglalarawan. Una, simulan sa definisyon ng bagay na inilalarawan. Pangalawa, ilahad ang tungkulin nito. Pangatlo, ilarawan ang itsura nito. Pang-apat, gumamit ng mga ilustrasyon. Panglima, ipaliwanag kung bakit ganoon gumalaw o magtrabaho ang bagay na inilarawan. Pang-anim, gamitin ang mga hakbang bila 1 hanggang 5 na nabanggit. Pang-7, mga estratehiya sa paglalarawan ayon kay Dr. Lilia Antonia 20,007. Una, mga pagsasanay sa pagpapayaman ng bokabularyo. Pangalawa, paglalarawan ng isang tao o lugar na may makulay o makasaysayang kaugnayan sa iyong buhay. Pangatlo, pag-isip sa isang bulaklak, hayop o halaman na palagay mo ay maihahalin tulad mo sa iyong sarili. Pang-apat, mga pangkatang gawain, pagguhit o pagkolekta ng mga larawan sa magasin. Sa masining na paglalarawan, ito ay pagbibigay ng impormasyong higit sa likas lamang na katangian ng nilalarawan.
Ang personal na pagtingin o saloobin ng naglalarawan ay minsan ginagamit upang higit na maging makulay ang pagpapahayag at malapit sa bumabasa o nakikinig ang paksa. Ginagamit ang masining na paglalarawan sa panitikan, gaya ng tula, nobela at maikling kwento. Lagi itong ginagamit ng may layunin. Ito ay isang paglalarawan nang hindi mo nakikita ng direkta ang iyong inilalarawan. Ngunit, ito ay paglalarawan na kaakit-akit. Kung ang isang bagay ay walang kulay o buhay, ikaw ang magbibigay ng buhay at kulay dito, upang mapukaw at mahuli mo ang atensyon ng iyong tagapakinig o mambabasa. Teknikal na paglalarawan. Ito ay isang paglalarawan na detalyado at akma. Ginagamitan ng ilustrasyon upang mas madali na maunawaan at maiparating sa iyong mambabasa o tagapakinig ang iyong nilalarawan. Ito ay maaaring maikli lamang, ngunit nakatuon, madaling maintindihan at nakatuon sa iyong mambabasa.